living God yesterday and today and forever, living with you in us. And si Ginoong Jesucristo siya ang buhay ng Dios, siya ang gyapon kagahapon pero hangtod sa kanturan nga nagpuyo sa atong sunod. We first learning today how Jesus live in us and help our lives. Unang karon atong makatunan kung giunsa ni Jesus pagpuyo sa atong kinabuhi ug pagtabang kanato. Reading Bible, Psalm 23, verse 4 to 6. O karon atong basahon sa atong mga Biblia sa Salmo 23. Salmo 23, versikulo 4 hangtod sa 6. The Lord is my Ang shepherd. Ginoo mao ang akong magbalantay, ug walay nakulang kanaon. Ipapahulay niya ako sa mga lunghang sipsipanan, ug gitultulan niya ako sa tinaw nga katubigan. Gilikon niya ako, gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong supayon. Tungod ug alang sa iyang ngalan, bisan pag maglakaw ako sa mitgit nga walong sa kamatayon, dili ako mahadlok. Kinaguban ka man kanako. Gipanalitan mo ako pinaagi sa iyong sungkod o bunal. Giandaman mo akong pagkaon at ubangan sa akong mga kaaway. Gidihugan mo lana ang akong ulo, gipaawas mo ang akong upa. Ang imong kaayo o gugma mag-uban kanako sa tibok kong kinabuhi o pagpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa hangtugon. Amen. Amen. Today we recite the gospel. Jesus Christ is my Savior, Lord Shepherd. O karon ang uluhan sa mensahe nga ato pag-ambitan, naguluhan og si Jesucristo mao ang akong magbalantay. Sheep and goat animals by themselves cannot survive in the wilderness of the Judea without the shepherds. Kung ang mga karnero o mga kanding pinaagi lamang sa ilang kaugalingon, dili kayo sila makasugakod sa kagingawan sa Judea. Sa Judea, kung wala sila magbalantay. Without the shepherd who lead them to green pasture and quiet water, protect them from wild beasts, sheep would always be in danger of being torn apart and this. Kung walay mga magbalantay nga mugiya kanila sa lunhaw sipsibanan o sa linaw nga katubigan o proteksyon kanila gikan sa mga ihalas ng mga mananap, ang mga kanting ug ang mga karnero delikado gayon dinha sa kamatayon. Through David, the king of Israel, shepherd, God has shown us that he would become the shepherd in our life. O pinaagi kang David nga magbalantay, ang Dios nagpakita kanato nga mahimo usab siya magbalantay sa tibok natong kinabuhi. Jesus Christ protection all our lifetimes. O si Jesucristo makahimo siya pagproteksyon sa tibok natong kinabuhi. Number one, the shepherd and the valley of the shadow of death. Una, ang magbalantay o ang walog, ang ngit-ngit nga walog sa kamatayon. Without the shepherd, all animals will die in the desert. Sa mga kung walay magbalantay, ang tanang mga kahayupan, mga matay gayon sila dito sa kamingawan. So life will experience the walking through the valley of the shadow of death. O ang kinabuhi na nakasinati paglakaw sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon. So Psalm 18 verse 4 mention about this. So dinhi sa Salmo kapitulo 18 bersikulo 4 naghisgot pa itungod niini. The corners of this entangled me. The torrent of Anong destruction nagkakuhungon, pili ka na ko ang bisig sa kamatayon. Mitikyop na ka na ko ang balod sa kalaglagan. Saul would kill David, yet David was escaped from the hand of the Sauls. Sa mga si Haring Saul, buot niyang patyon si David. Unang si David, naningkamot siya sa pagdalagan o pag-iskapo gikan sa mga kamot ni Saul. But the Lord God Almighty, Jesus Christ, the protection, David and his companies. Apan ang Ginoong Dios nagauban kang David o nagaproteksyon kang David gikan kang Saul o bisan sa iyang mga kauban.
We have been visiting Israel, the cave of the Adulams. O nakabisita ko sila dito sa Israel, naabot sila sa langog sa Adulam. Saul wanted to kill and find David and his company. They will hide themselves in the cave of the Adulams. Kaya atong panahon nga diin gusto pagto ni Saul si David ug ang iyang mga kauban, katong langupa nga ilang nakita, mo dito nitago si David ug ang iyang mga kauban sa langog sa Adulam. Almighty God protection all of them from the hand of the Saul. Ang labing kamahalan nga Dios nagaproteksyon kanilang tanan gikan sa mga kamot ni Saul. In our lives we experience whether big or small, the valley of the desperations. So sa atong mga kinabuhi, makasinati kayo kita daggo or gagmay nga gitgit nga walog sa pagkadesperasyon. So fearing evils, when we imagine ourselves being confronted with afflictions, or ang kahadlok sa dautan, atong una-unaan ang atong kaugalingon kung kita makahibalan og mga kagulanan. Affliction and disaster and destruction, fear attacked our heart, making it free. Kung ang mga kagulanan, mga katalagman, or pagkaguba, ang kahadlok mo atake gayud sa atong mga kasing-kasing ug makapakugang niini. Fear is the viper that dwells in our imaginations. Ang kahadlok daw sa kahalas na nagpuyog sulod sa atong mga huna-huna or sa atong mga imahinasyon. That's why our imagination in our brain and heart is very important. Unang ang mga imahinasyon sa atong huna-huna o sa atong kasing-kasing, importante kayo kaayo. From our brain and heart, pure evil working, but we must, when we drive out them, will be peace in our heart. Bisan kung itong kahadlok mo, lihok sa atong huna-huna o sa atong kasing-kasing, apan kung ato kini silang abugon o papahawaon ang kalinaw mabot sa atong kasing-kasing. That's why we must trust in God Almighty and Jesus Christ, pray in God and rely on Him all the times. So kung kinahanglan kitang magdahig sa atong Ginoong Dios o kanunay nato siyang simbahon o kanunay tang musalig kaniya. The Bible says, Proverbs chapter 1:27. Ang Biblia nag-ingon sa Panultimon, Kapitulo 1, versikulo 27. When calamity overtakes Muhampak kanino ang isa sa bagyo ang nadalan sa lubulos sa palisdanan tungod diin ang asos kawol ug maalangod. We don't know when the typhoon and when the earthquake curse will approach us and destroy our life. Sa mga wala ta makabalo kung kano sa maabot ang unos, bagyo, or bisan ang lindog na bumaba sa atong kinabuhi. That's why we must be ready and pray continually for overcome all kind of situations. Unang kinahanglan kita mag-ampok, mangandam, mag-ampok kanunay aron ato malampusan ang mga lisod nga mga sitwasyon. Anxiety and fear have a tremendous destructive impact. Ang kabalaka, ang kahadlok, ug ang dakong kadaot nga epekto. Looking upon the Lord, if fear approaches. Unang kanunay lamang kita maglantaw sa Dios kung ang kahadlok nagpadulong. The Lord alone is our refuge, our fortress, and our God on whom we can rely. Ang Dios lamang ang atong dalampanan, ang atong ligon nga kuta, ug atong Dios diin kita makasalig. Bible says Psalm 91 verse 2 to 3. Ug ang Biblia nag-ingon sa Salmo 91 versikulo 2 hangtod sa 3. I will say of the Lord, He is my refuge and my sa Ginoo, ikaw ang akong manlalaban. Buktig panalikos, ikaw ang akong Dios o kalimot at surely He will gikan save sa you kanang-katalaran from the hosts. ilikay kagayot niya, ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Verse 10.
says, No harm will overtake walay you. katalagman nga utangan kanimo No ang disaster kataon will nga come abot to tungkol sa your imong tent. kulianan. Amen. That's why we must depend on the Word of God and Jesus Christ and then our good shepherd, God Almighty. Una karon nila kita magdepende sa Dios ug kang Ginoong Hesukristo kinsa ato maayong magbalantay. He will protection from the all kind of these disastrous situations. Lahat kitang proteksyonan gikan ining anang mga katalagman o ining lisod ka mga sitwasyon. Think of the Lord's Lord and the temples, always. Kadungin natong una-hunahon ang sungkod ug bunal sa Dios. The Lord guide us and lead the way and the step protect us. Ang sungkod nagiya ka nato sa agianan ug ang bunal nagproteksyon ka nato. Bible says Isaiah 41 verse 10. Ug ang Biblia nag-ingon sa libro sa Isaias kapitulo 41 bersikulo 10. So do not fear, Ayaw for I kahadlok am kay with you. pagtuban ako kanimo. Ayaw kabalaka kay ako I will strengthen you and help. Tinunon ug I tabangan will ko go ikaw. to you with my righteous right Ug hand. suwason. Almighty God promised to prophet Isaiah, I will be with you, do not fear everything. Muna ang Biblia nag-ingon ang Dios kang propeta Isaias, ayaw kahadlok sa bisan unsa tungod kay maguban ako kanimo. When we remind these scriptures, we have no fear and failure in our lives. Kung ato kayong hinumduman kining maong bahin sa kasulatan, dili gyud kita mahadlok or malisang sa akong kinabuhi. Second one, the shepherd who prepared the table in the presence of my enemies. Ikaduha, ang magbalantay nga nag-andam o lamesa sa atubangan sa akong mga kaaway. Second Chronicles chapter 20, verses 3 to 4 will lead this. Atong basahan sa atong mga Biblia sa ikaduhang Kronikas, kapitulo 20, versikulo 3. Second Chronicles chapter 23 to 4. Ikaduhang Kronikas, kapitulo 20, versikulo 3 hanggang sa 4. Alam the Jerusalem, Nalisang si Usafat, listen to sinamok sila the sa fire of the Ginoo. Lord Ibandukan niya ang proclaim the Huda past sa and the pagkuasa. Judea. Busa ang katawhan sa Huda, nagtiko ang sa pagpakitabang sa Ginoo. Pagkatawhan gikan sa tanang syudad sa Huda, iadto sa Jerusalem sa pagpangaliyubong sa Ginoo. To take the from the alien the sports of the Moabite and Ammonite, Jehoshaphat fear and fasting prayer to make a victory with the enemies. Ang gikan sa pag-atake sa nagahirusang hukbo o grupo sa mga Moabihanon ug sa mga Ammonihanon, si Usafat nahadlok ang panagpuasa siya ang panagpagampo. After fasting prayer, who honestly God's answer and the table full of delicious to them. O human sa iyang kinasing-kasing nga pagpuasa sa pag-ampo ang Dios, nag-andam kaniya o nagkalain lamian ng mga pagkaon sa lamesa. Second Chronicles 20 verse 14 to 17. O ato basaon sa ikaduhang Kronikas, kapitulo 20, versikulo 14 hangtod sa 17. Then the Spirit of the Lord came on Unya igunsa ng Espiritu sa Ginoo kang son of Ahaziel, Zechariah, anak ni Zacarias, anak ni Binayas, anak ni Hiel, anak ni Matanias, nga usa kalibeta nga kaliwat ni Asa. Ug mingon siya, pamati kamo katawhan sa Huda ug mga taga Jerusalem. Ug ikaw talahurong hari, nag-ingon ang Ginoo nga dili kamo angay malisang ug maluya tungod sa kadako sa panon sa kaaway nga gisulong kaninyo, kay ang gubat dili inyo kundi niya sa Dios. Ugma dasdas kamo kanila, inintungas nila sa sis. Inyo silang makit-an sa daplin sa walo, sa sidlakan dapit sa kalingawan sa Peruel. Dili kinahanglan magigubat kamo kanila. Pabilin kamo sa inyong nahimutangan kung paghilom ang masaksihan ninyo ang kadakuan
ugan kay muon sa Ginoo anak kaninyo. Ayaw kang kahadlo, ugma dasdas kamo kanila ug ubanan kamo sa Ginoo. There was a very great fighting wars, and then when they fasted prayer to God, God answered them. The whole fighting and the battle belong to me, Almighty God says. So sa diha adunay dako kayo pagpakig-away, pagpakigubat, sa danga pinadalay sila nga nag-ampo sa Ginoo kanang pagpuasa ang Dios mitubag kanila, ug mingon ang Dios kanila ang gubat piliin niyo kun dili ang Almighty God said to them, do not be afraid, do not be discouraged, because the Lord God will be with you. Ang Dios mingon ayaw ka mo kahadlok, ayaw ka mo kadismaya, tungod kay ang Ginoong Dios magupad kaninyo. Then the whole king of Jehoshaphat and the people of God bowed down to the ground and prayed the Lord God Almighty. Tapos si Ana, si Haring Josaphat ug ang tanang mga katawan niya o katawan sa Dios, giyugbo sila sa niluhod sila sa yuta o nagdahig sila sa Dios nga labing kabanan. When we trouble and sufferings, we must kneel down to the Lord and pray to God with the fasting and pray for honestly. Kung wala makaging sa kitang mga kanisdanan o mga pag-antos, kinanglan sa kitang lubod sa yuta o sa salong katong mag-ampo kita o magdahig sa Dios sa kinasing-kasing ngayon. God's anointing of oil with joy and overflowing cups. Sama nga ang Dios magdiho sa lana sa kalipay o mag-awas nga kupa. When our enemy come, God prepared for us table with all kind of delicacies. Kung ang ato mga kaaway maabot, ang Diyos mag-antang ka nato sa ato mga namisa o nagkalain-lain nga mga pagkaon na punta sa bot abang. Bible says, Salmo 118 verse 5. Atong basahon sa Biblia, Salmo 118, versikulo 5. 118. When the hand pressed, I cried to the Lord. Misampit ako sa Ginoo. Ang Ginoo mitubag, miluwas ka na ako. Amen. This is the lesson. What can we do when the trouble and problems come upon us? Mao kini ang pagtulunan kung say atong angay ka buhaton kung adunay mga kasamo o mga kalisdanan nga maabot ka nato. Many people have trouble and suffering because of the many kind of circumstances oppress all of them. Adunay daghang mga tao nga nagkalisod sila pag-ayo tungod kay adunay daghang mga kasamo or bisan mga kalisdanan ang miduot kanila. At that moment, we must cry out to the Lord, shouting more and more, and there's oppression will disappear in our lives. Apan ang nangyari ang kinahanglan kita nga mag-ampo sa Dios sa kinasing-kasing gayon kung kining nagdaog-daog ka nato o nagduot ka nato ng mga kalisdanan kalit nga muhawa sa akong kinabuhi. This is the very important. How can we overcome the distress and problems and the trouble in our lives? Kung kini maayo kayo na itong buhaton kung saan natin paglampos kung maabot ang nagkanilang mga kalisdanan, mga kasakitan sa akong kinabuhi. Number 3, the shepherd who is good and merciful all of the day of lives. O ikatulo, ang magbalantay kinsa maayo ug maluluyon sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Whether animal or human being, parents are always good and merciful to their children. Bisan gani mga kahayupan or mga katawhan, mga ginikanan, kanunay kayong maayo-ayo alang sa ilang mga anak. Salmo 103, 12 to 13 mentions. Ako basahan sa mga Biblia sa Salmo 103, versikulo 12. As far as the east is from the west, so far Sama as sa sila yung sa we sintahan, remember our transgressions
salvation. O sa paghilayon sa pagkakang niya As a father has compassion sa on mga his maduluy children, ko na ko sa so the pamamahay Lord has sa iyang mga compassion anak. on those. Maduluy ko sa Panginoon kanila nga nagpasilumong kaniya. Amen. The Lord God protection all of people of God who fear Him and trust in Him. Ang labing kamahalan ng Diyos magaproteksyon gayon sa tanang mga katawhan kinsa nagmahadlukon kaniya ug nagmatinuanon kaniya. Almighty God transferred our transgression and sins from the heart to very past. Sa mga gibalhin na sa Ginoo ang akong mga kalapasan ug mga sala gikan sa kasadpan ngadto sa gikan sa silangan ngadto sa kasadpan. That's why we must learn the truth how God and Jesus Christ removed and transferred our transgression and the sins from our heart and brains. Unang kinahanglan nato masayan at ginusa ni Ginoo Kristo pagbalhin or pagtangtang ni Ginoo Kristo ang tanan nato mga sala ug mga kalapasan gikan sa atong kasing-kasing ug sa atong mga hunahuna. That's why we must study Bible, and in the Bible we can find the answer very well. Unang kinahanglan kita nga magtuon sa Biblia kay dinhi sa Biblia makita gayud nato pag-ayo ang tubag. The God's goodness and mercy toward our lives. Ug ang pagkamaayo ug kaluoy sa Dios sa atong mga kinabuhi. The redemptive grace of Jesus on the cross, Bible mention about this one, Isaiah 53, 5-6. Ug ang grasya sa pagtubos ng gibuhat ni Ginoo Kristo dito sa cross o giisgutan kini sa Isaias 53 versikulo 5 hangtod sa 6. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our punishment that brought us peace was upon. By his wounds we are healed. We all like a sheep have gone astray. It showers and the Lord has laid the empire. Amen. Because of this world, Almighty God crucified His begotten Son, Jesus Christ, on the cross to remove all our transgression and sins by His blood. Alam ni ini ilansang sa labing kamatang ng Diyos ang iyang bugtong anak na si Ginoong Kristo dito sa cross aron nga matantang ang tanan nato mga sala pinaagi sa iyang hamilig nga dugo. There's power in the blood of Jesus Christ shedding on the cross, removed all kind of transgression and sins and covered all our mistakes. O kaduna kay gahom sa dugo nga gipaagas na Jesus dito sa cross o pinaagi sa iyang dugo natangtang ang tanan nato mga sala, tanan nato mga kapakyasan o iyang gitabunan ang tanan nato mga sala. That's why when you understanding Bible, reading Bible, you can realize very important these matters. You will be set free in your life. Kung magtuon kita sa Biblia o mabasa kita sa Biblia, makasabot kayo kita mahitungod nining mga butanga o makabatong kita kagawasan sa atong mga kinabuhi. God want to give us the freedom and happiness in life. Gusto sa Dios kahatagan kita o kagawasan, kung gusto siya kahatagan kita kalipay o malipayon nga kinabuhi. That's why we must come to God through Holy Sunday worship service. We can hear the word of God. We'll be satisfied in our lives. Una, kinahanglan kitang muduol sa Dios. Sama pananglitan sa atong pagsimba sa matag Domingo kay pinagi niini makadung kita sa pulong sa Dios o makabatong kita katagbawan sa atong mga kinabuhi. What the Bible tells us, Monday to Saturday, you can work very hard in your house and in your workshop and any kind of work very well. Kung sama sa gingon sa Biblia ka nato masugod sa Lunes hangtod sa Sabado, makahimo kita pagtrabaho sa tanang buluhaton sa atong mga panimalay, sa atong mga baon
we, all of you and I, we must rest in the Lord and attend the church, worship to God Almighty, praising God Almighty. Kung sumala usab sa giyon sa Biblia, ang kitang tanan, kinahanglan usab kita ang pahulay, ihagsak sa Ginoo, pinaagi sa pagtambong sa pagsimba, sa pagdaig sa Ginoo. And then God will hearing our heart, replacing all of us by the power of the Holy Spirit. Kung ang atong Ginoo mubadto sa atong mga kasing-kasing, kung ihami pasig-uli ang atong espiritual nga bahin. During the worship service, Holy Spirit working very powerfully. Sa panahon sa atong pagsimba, ang balaang espiritu makusganong gayon nga naglibog. Holy Spirit can dwelling in us, but when we worship, praise God, He is working very well. Ang balaang espiritu buyog gayon siya sulod ka nato. Apan sa dihang nga musimba o magdahi kita, maglihok siya pag-ayo. And then we have been healed and replacing all our condition through hear the word of God and by the power of the Holy Spirit of God. Kung makabaton kitang kaayuhan, kung mamaayo ang atong tanan nga mga sitwasyon, pinaagi sa pulong sa Dios, kung sa gahom sa balaang espiritu sa Dios. And then we can understand and receive the heavenly blessing through worship service. Kita makasabot o makadawat usab kita og langit ng mga panalangin sa panahon sa atong pagsimba. Revelation chapter 3, 7, 15 to 17. Atong basahon sa atong mga Biblia, Gipadayag kapitulo 7, versikulo 15 hangtod sa 17. Therefore, Usap ada sila sa tumangan sa trono sa Dios, kung nag-alagad kaniya diya sa iyang templo, adlaw o gabi. Siya sa naglingkod sa trono, manalikod kanila pinagi sa iyong presensya. Hindi na sila magtungod o lumabot. Hindi na sila mag-antos pa sa kanilit, sa adlaw o sa bisan o sa kanilit. Kaya ang ating karnero na nasa kaniwala sa trono, maumay magbantay o kumiya kanila at sa pinugdan sa mga bumi. Pahiran sa Diyos ang mga tanang luha sa ilang mga mata. Amen. We believe that Jesus Christ sits on the throne of God's centers. Kung ato gayong gituuhan na si Ginoong Jesucristo, naglingkod siya sa tunga, trono nga naa sa tunga, sa ingarihan sa langit. Jesus Christ is the master of the kingdom of heaven and in our lives. So, si Jesucristo mao ang agalon sa ingarihan sa langit o bisan sa atong kinabuhi. So, we must wash our transgression by the blood of Jesus Christ, and then we'll be white than any snow in our life. So, muna, kinahanglan ngayon yung mabugasan kita, pinaagi sa habilin ng dugo ni Ginoong Jesucristo, aron na kita maputi, mas mahimo pang puti sama sa nepe. That's why all of the church members must receive the Holy Spirit, and the Holy Spirit will teach you, guide you, help you. Muna, kita ng mga miyembro sa kahit mag-ampo kita, makadawat kita sa Balang Espiritu, na walang Balang Espiritu mo yung tutulong ka na ito, mo yung giya ka na ito. So nowadays we are living in the time of the Holy Spirit. Sa mga karong panahon na nagpuyog ta, mauna kini ang panahon sa Balang Espiritu. When we visited in Israel, Jerusalem, around us, so many people very terrible and not fear God Almighty. Sa dihang nga may bisita sila dito sa lungsod sa Israel, nakita nila dito palibot sa Jerusalem, nato mga tao nga nagkinabuhi nga walay kahandog sa Ginoo. We have seen the Jewish people crying out the walls of the Jerusalem temple of the Lord. Kung nakita usab nila dito ang mga Hudeo, din nag-ampo sila, makusgaron sila nga nag-ampo, nagsampit sa Dios, atubangan sa daog kayong pader sa Jerusalem. They were reading Bible continually, the law of Moses and the outside contempt. So dito sa
ni Moises. But they do not understanding the prophet prophesied to all people around the world. Parang karon wala gihapon nila masabti ang propesiya sa Dios pinaagi sa mga propeta sa tibuok kalibutan. That's why they could not accept the Lord Jesus Christ as their saviors. Unang dili sila makadawat kang Hesukristo isip ilahang manluluwas. We must knowing how they did not accept the Lord Jesus Christ in their life. Unang kinahanglan natong masabtan naman nga dili sila kadawat kang Hesukristo isip manluluwas sa ilang kinabuhi. They are praying very well, crying out, and starting Bible, reading Bible continually. But they do not know what the Bible tells us. Bisan tuod nag-ampo sila pag-ayo, nagbasa sila sa balaod. Apan nanuman nga dili gyapon nila masabtan ang ingon sa Biblia. There's one reason. There is no good teacher, good shepherd who help them. So aduna lang may usa ka rason, adunay usa ka rason tungod kay wala sila maayo nga magtatambag o magtutudlo nga magtudlo nila. Our Bible says Jesus Christ came to the world as a good shepherd, teaching the Bible about the God and the kingdom of heaven very well. Ang atong Biblia nag-ingon diri nga si Ginoong Hesukristo gani siya gikan sa langit. Nag-ingon diri nga siya mao ang maayo nga palatay ug nagtudlo siya mahimungod kung kinsa ang Dios o nagtudlo siya mahimungod sa gingharian sa langit. That's why we must go and preaching the gospel, help them as a ministry of God. Una kinahanglan nga moadto kita atong isayaw ang maayong balita ug ato silang tabangan. Almighty God opened the gate of the Israel to deliver the good news. Every people receive the Jesus Christ and then they will be saved. Ang labing kabayan ng Diyos mag-abli sa puntahan sa Jerusalem, di nga mga tao dapat gayon sa Ginoong Hesukristo mo ang maluluwas, aron sila maluwas. We have an experience to receive the heavenly blessing through Holy Bibles. Sama nga kita nakasinati na kita nakagawad sa mga langit ng mga panalangin, pinaagi sa malaang Biblia. That's why we must reading Bible, meditate the Bible day and night in the church, in the homes. Muna kinahanglan kitang magbasa kanunay sa Biblia bisan dili sa simbahan sa ato mga panimalay adlaw ug gabi. Also, you can bring the Bible in the school and sharing with your classmates and friends. So ato sabdadon ang ato mga Biblia kung mahimo sa ato mga trabahoan o bisan sa ato mga eskwelahan ato gining ipadungog o ipaambit sa ato mga kauban o bisan sa ato mga classmates. Because most of the Filipinos cannot understand the Bible through their words. Kasi kadaghanan sa mga Pilipino, wala pa kayo nila masabti ang Biblia o wala pa kayo sila masayon may tungod sa kamaturan. If you loving God and the loving people, you can sharing everywhere you are and goes. Kung nahigugma kita sa Diyos o nahigugma kita sa ato mga sikatawo, makahimo kita sa pagpaambit sa pulong sa Diyos, bisan asa ta o bisan asa ta mo. God calling you as disciples. That's why we have a duty preaching the gospel to all people of the world. Ang Diyos nagtawag ka nato isip iyang mga disipulo mo na aduna tay buluhaton na atong isangyaw ang maayong balita sa tanan katawhan. The Bible says, do not delay deliver the good news to all peoples. Ang Biblia nag-ingon na ayaw paglangan sa paghatod sa maayong balita sa tanan katawhan. We must be working every day and night, go outside, visit the neighbor and people, and then we can starting the gospel of Jesus Christ step by step, little by little. Muna rin sumala sa iyo sa Biblia, kinahanglan kita mangunakaw, atong ipaambit ang pulong sa iyo sa atong mga silingan, sa watang syudad o sa tanang mga katawhan. This is the pleading to God, and your heart will be rejoiced in the Lord. Hindi makapahimungod sa Diyos o ang atong kasing-kasing, makabato o kalipay ka sa Ginoo. As a minister of God, I am very rejoicing
because of the preaching the gospel, sharing the gospel, delivering the good news, helping the poor people continually around the Cross Island world. Isip usa ka misyonaryo at nagbalipayo ng kasing-kasing pasulidya sa Ginoo kung ikanuri siya nagpaambit sa pulong sa Dios sa tanang mga katawhan sa tibok Negros probisan kung mahimo sa tibuok kalibutan. We must call to God and cry out to Him continually. He will answer how can we deliver the good news to another one. Kinahanglan kitang mutawag sa Dios kung buhangyo kaniya o tubagon kayo kita niya kung sa angan atong buhaton para itong ihatod ang maayong balita sa uban. This is the very wonderful love of God, deliver the good news to one another. So buo kini ano sa kanindot kaayo na buo pasabot sa pagtigugma sa pulong sa Dios o sa ibang mga tao pinali sa paghatod sa maayong balita. We have been saved by the grace of the Lord God and the Jesus Christ. That's why we have a duty sharing what we have learned through the Bible to another one. Muna kita na luwas na pinali kayo sa grasya sa ato ang Ginoong Jesucristo. Muna kinahanglan usab natong ipaambit kining maong grasya sa uban. We must invite the whole people, family, neighbor, friend, for salvation of their souls to listen to the voice of God. Kung may mo atong imbitaron kung sangyawan nato atong mga silingan, atong mga higadaan, aron nga matulog kayo nila ang pulong sa Dios, may tungkol sa kaluwasan sa Dios. And then they can hear the voice of God very well. Kung patulog kayo nila pag-ayo ang tibok sa Dios. We must hear the voice of God and the Holy Spirit very well. So kinahanglan sa natong matungog ang tibok sa Dios ug tibok sa Balaang Espiritu. And then when the Jesus Christ is second coming, we can see His face very well. O kung sa diha na si Ginoong Jesucristo mubalik na sa ikaduha niyang pagbalik, makita kayo nato pag-ayo iyang nawo. When you receive the Holy Spirit, you can have power, authority to see God and deliver the good news to around the world. Kung makadawat kita sa Balaang Espiritu, makabaton kita og gahom, ug otoridad, ug makita nato ang Dios ug makahimo kita sa paghatod sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Heavenly blessing will come upon to your lives. Ang langitong nga panalangin mo abot sa atong kinapiki. Amen. God wants to make all of us blessing like Abraham. Gusto sa Dios na himuon kitang tanan nga panalangin sama kang Abraham. God said to Abraham, I'll make your blessings. Sama nga ang Ginoo ningon kang Abraham, himuon ko ikaw ang panalangin. You will become a father of the all nations. Himuon ko ikaw ang amahan sa tibuok nason. So we can deliver the good news and make disciples for you and the teaching sharing continue. Muna makahimo, maghihapon kita sa paghatod sa maayong balita, sa tanang mga katawhan, anak na kung tanan, kung magpadayon kita sa pagpaambit ni Because of the many people is dying around the world without the shepherds. Tungod kay daghang mga tawo nga nangamatay sa tibuok kalibutan nga wala sila'y magbalantay. That's why people cannot alive in their spiritual lives. Una nga mga tao, dili sila buhin sa ilang espiritual nga kinabuhi. Today's message is focus. We must trust in God and believe in God, our Lord and His Shepherd. Karon ang focus sa atong mensahe mao nga kinahanglan kita salig sa Dios o kinahanglan kita mutuo sa Dios nga mao si Ginoong Jesucristo nga atong magbalantay. King of David in Israel, understanding who is God very well and truth. Kasama nga si Hari David, hari siya sa Israel, nasabtan kayo diya pag-ayo may tungod sa Dios, kinsa siya mao ang Dios sa kamaturan. That's why he was not afraid about many kind of difficult, dangerous situations. Unang wala gyud siya makadlok sa nagkalain nga mga delikadong kahimtang o lisod nga mga kahimtang. Because he knew that very well, God was with him wherever he was. Tungod kay gituo siya nga ang Dios nagubang ngayon kaniya bisan asa siya kaingon.
Today's message, Psalm 23, verse 4 to 6. We'll read again. Karon atong usbon ug basa diri sa Salmo 23, versikulo 4 hangtod sa 6. Even though I walk into the darkness valley, I will fear no evil. Your Lord and your staff will be with me. Your prepared table before me. In the presence of my enemies, you anointed my head with oil and my cup. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. I will bless in the house of the Lord. Hangtod sa kamaturan. Amen. We have a conclusion message. The verse in Psalm 23, 4 to 6 give us the indescribable solace, peace, and courage and hope as we travel to the journey of life that is full of affections. So, kaduna kita'y panapos sa atong mensahe. Kining maong bersikulo sa Salmo Kapitulo 23, 4 hangtod sa 6, naghatag ka natong talagsaong kahupayan, kalinaw, kadasig, paglaom. Samtang kita nagpanaw sa ato ang kinabuhi na puno sa mga kagulanan. At the end of the life, when we die, we can experience the dreams of the brilliant future on the other side. O sa katapusan sa atong kinabuhi, human kita mamatay, makasinatay gayon kita, o makasinatay gayon kita mga damgo, o masanlag na kaugmaon sa lahat sa pikas nga bahin. The Bible mentions when we die, Almighty God transferred our spiritual souls to the other side of places. Ang Biblia, nag-ingon ka nato, mahuman kita mamatay, ang atong Ginoong Hesukristo mo, balhin ka nato, gikan sa laing nga dapit. We pray, Father God, we thank you so much for sharing that Jesus Christ is